pag-usapan naman natin itong pagsilip ni Lacson doon sa notaryo, no? But anyway, bago yan, no, kung mapapansin natin, pansinin natin itong ICI na to, no, yung Independent Commission for Infrastructure. At tingin ko ang trabaho lang niya puro pagtingin doon sa mga infrastructure kung goes or substandard. Pero hindi nila tinutumbok yung money trail. Yun lang ang iniimbestigahan nila. Para sampay ang ICI na yan kung yun lang pala ang sisilipin nila, no? Ang gumawa niyan, di ba, ang presidente. So, ibig sabihin, hanggang doon lang ang titignan nila. Kaya siguro itong si Magalong, umalis dyan, nag-resign, no? Isa pa, dahil doon sa sinabi ni Claire Castro na dapat daw advisor lang siya. Siyempre, hindi naman bobo yung tao, hindi nag-resign. No? Kung mapapansin nyo, sumasama siya sa pag-imbestiga. Dahil gusto niya makasigurong totoo yung mangyayari. Ang ICI parang pinagtatakpan yung yung mga money trail. Ito ngayon, ang trabaho ng Blue Ribbon, yung money trail na sinusundan. Ang problema, magsalita tong si Gutesa. Ako naniniwala rito kay Gutesa dahil ex-marine to. May paninindigan to. Sana lahat ng ex-marine na naging security detail dahil lumabas, no? Parang pinagmamalakan natin tong mga marine, matatapang, may balls. Pag isa lang ang lumabas. Bagay may PNP raw na security detail din, no? Hindi ho sila ang dapat yung sundin, ang taong bayan. Kasi sila, pinasasahod lang din ng taong bayan, yung mga binabantayan nyo. Nag-training kayo, nag-aral kayo, halos mamatay kayo sa training, pero yung ginawa sa inyo, ginawa kayong tuta. Ginagawa kayong bantay ng mga politiko na ibinoto lang naman ng tao. Samantalang kayo, mga karir kayo, nag-aral kayo. At may sinumpaan kayong tungkulin. Hindi sa kanila, sa taong bayan. Sa bayan kayo nanumpa, hindi dyan sa mga politiko. Ngayon, kung alam nyo may ginagawang mali ang politiko, lumabas kayo para sa bayan. O balik tayo kay Ping. Nabubuhay siya tao rito kay Ping Lacson. Na ninahanapan niya nga lagi ng butas itong mga witness na nilalabas ni Marcoleta. Palibasa, totoo itong si Marcoleta. Kaya sa kanya nagtiwala itong si Gutesa. Alam niyang mapagkakatiwalaan. At alam din itong Marina to na hindi ka pagkakatiwalaan. Kaya nga hindi siya nagpunta sa DOJ. Kasi nagsalita na sila Bakit ba ako pupunta dyan? Parang kagaya niya na nung nagkaroon ako ng kaalitan. Tapos nung after 1 week, iniimbitahan ako sa binyag ng anak niya. Ba't ako pupunta? Nagkaroon tayo ng alitan. Ganon yung iisip nung Marine, advance mag-isip. Ngayon, ang sinisilip nitong si Lacson, yung notaryo. Sa dami nung in-interview sa radyo na narinig ko, di pali ang notaryo pwede namang tanggapin din, hindi rin mababaliwala yung salaysay niya dahil nag-oath siya roon sa Senado. Wala kang makitang butas sa tao kaya yung notaryo sinilip mo. Paano kung may isa sa inyo dyan, papansin ko habang ini-interview nyo, dating at dating ang informasyon laban dun sa tao. Wala kayong mahuhuling butas. Kagaya niya si Erwin, sabi niya, from Coca-Cola to ganun ganito. Meron ka pa palang pinasukan. Ano sagot sa kanya? During my active duty, sir. Ang tanong kasi, from Coca-Cola, napunta siya kay Coke. At bakit kino-consider mo yung parliament consideration nyo dyan sa courtesy, parliament courtesy? Bakit nyo, nasa batas ba yan? O kayo lang ang gumawa niyang batas na yan? Wala naman sa konstitusyon yata yan Ba't kino-consider nyo yun? Ang dami nang nagsasalita ang tumbok Keko, no?
Kaya itong ICI, ang binabantay lang nito, yung infrastructure eh. Hindi yung pera eh. Kasi pagka yung pera, pag pinatawag si Ko, maiipit si Ko, ituturo si Romualdez. Pag pinakulong si Romualdez, sino ituturo? Ang palasyo kasi, salita nitong si Gotesa, ni ex-marine, nagdadala kami ng pera sa Aguado. Ang Aguado po ay nasa gate 4 ng Malacanang. Nasa pintura ng Malacanang yung pera. Sa dami ng bahay ni Romualdez na pwedeng pagdalhan, bakit sa Aguado? Kaya natigilan tong mga kakampi ni mga alyansa eh. Nung nagsalita na ito, surprise. Surprise. Ba't kayo masusurprise kung dapat nga matuwa kayo, may lumalabas na witness na credible. Diba? Ang gusto nyo mangyari, parang pawalan ng credibilidad yung witness. Kay Diskaya, ginawa nyo na yan. Ang tinanggap nyo, yung taga-DPWH, paano tinuturo Senado? Pero Kongreso tinuturo ni Diskaya, hindi nyo pinansin, sinungaling yung Diskaya. Hindi ba pwede magsinungaling yung mga taga-DP? Ako, napansin ko talaga to. Ito yung mahahawakan ni Boeing, nag-iiba script. Pinaglololo ko lang tayo ng administrasyon. No? Yung ICI na yan, wala yan. Tama si Sara, propaganda lang yan. Hindi niya yung money trail, hindi niya susundan. Ang susundan niya lang, mga ghost project at saka yung substandard. Then, ipapasa niya sa kinauukulan. Ang makakasuhan, mga DPWH lang din at contractor. Pero yung kumita, hindi yun nila makakasuhan yun dahil for infrastructure nga lang yung commission nila. At maraming salamat po sa oras ninyo sa panonood. Sana po ay lahat tayo ay magising, bantayang maigi, maging mapanuri, maging kung sila mga utak kriminal, gamitin natin yung pagiging utak kriminal. Huwag nating palusutin to. Huwag tayong basta maniwala sa mga alyansa, yung mga senador na nag-alyansa. Kaya yan pinalitan dahil papunta na dun binago nila, kita nyo, ang mas majority ngayon, alyansa. Iniisa-isa ngayon kasuhan tong mga minority, yung mga hindi alyansa. Diba? Bantay po natin to. Kapag ka to nagkamali, alam niyo na sa 2028 may mga re-electionist diyan. At yung si Ben Dalo, huwag nyo nung ulit iboto yan sa susunod. Ngayon pa lang bineben na yung lo. Maraming salamat po sa inyong mga oras at pakipollow po ang aking Facebook, YouTube at TikTok. God bless us all po.